Ay, si Senator Ping Lacson, bumaliktad na. Oh, bumaliktad na. Kasi sinasabi rito na kailangan na igalang ang ating korte sa ating bansa. Hindi dapat na hindi idaan ang mga warrant of arrest na nanggagaling sa ibang bansa sa ating korte sa Pilipinas bago ito iserve sa kahit na kanino man. Alam nyo mga kababayan, eto napapansin ko. Habang nilalabo nila at sinisiraan, inaaglahi, kung ano-ano na po ang sinasabi nila para ibagsak si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Alam nyo, lalong nagniningning mga kababayan, nagniningning. Lumalabas yung mga katotohanan, lumalabas yung mga totoong nangyayari. Nalalantad yung kanilang kasinungalingan, mga kababayan. Oo. Legal remedies sa pagharap sa kaso sa ICC. Kapag may arrest warrant mula sa ibang bansa, ICC o foreign court, dapat ito dinadaan natin sa local court at may corresponding order galing sa ating local court. Ilalabas para ma-implement ang arrest warrant galing sa foreign entity. Panfilo Ping Lacson, Senate President pro tempore. Ayan po mga kababayan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Itong sinabing ito ni Senator Ping Lacson. Alam niyo mga kababayan, si Senator Ping Lacson, madalas po ito, medyo may mga sablay po siyang mga desisyon eh. May mga sablay po siyang mga sinasabi at napakahilig po nito napakahilig po nito na magpa-interview mga kababayan. Lagi po itong may mga sinasabi sa kanyang ex Twitter account ba yun mga kababayan? Oo. Lagi itong nagpaparinig sa kanyang mga katunggali, mga kababayan, lalong-lalo na kay Senator Rodante Marcoleta. Oo. Laging meron siyang sinasabing pangontra, mga kababayan. Oo. Pero sa pagkakataong ito, mga kababayan, medyo may tama, mga kababayan, may tama po ngayon. Oo. May tama ang kanyang sinabi, mga kababayan. Medyo palakpakan natin sapagkat sa pagkakataong ito, sa wakas ay tumama po siya, mga kababayan. Opo. Talaga naman dapat talaga na ganito noon pa sana na nagsalita kayo, Senator Ping, na dapat ay idaan muna sa local court ang mga dumarating na mga arrest warrant na galing sa ibang bansa. Ganun sana. Kaso, mga kababayan, alam natin at alam namin na hindi ninyo nakakalimutan yung nangyari kay FPRRD, mga kababayan. Ano po? Oo, hindi naman po kasi nagsalita si Senator Ping Lacson noon, mga kababayan. Wala po siyang sinasabi, nakasiper ang kanyang bibig, hindi siya nangungusap. Oo, wala siyang sinasabi. Kaya hindi rin po nagsasalita yung kanyang mga kasama. Mga kababayan, alam naman natin, matagal nang sinasabi ni Senator Marcoleta yan, mga kababayan, noon pa, bago pa mag-eleksyon, mga kababayan, sinasabi na ni Senator Marcoleta na hindi po tama yung ginawa noon kay FPRRD. Hindi dahil sa pinagtatanggol natin dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Gusto lang namin linawin yan. Pero
Pagdating sa usaping ganito mga kababayan, bagamat hindi tayo abogado, itong sinasabi ni Senator Ping Lacson sa pagkakataon po ito, ay tama po ito mga kababayan. Opo, tama po ito. Dapat talaga ay isinasangguni muna o idinadaan muna sa local court yung mga nanggagaling na warrant of arrest galing sa ibang bansa. Ang nangyari po noon po kasi kay dating Pangulong Digong ay hindi po ganito eh. Hindi po ganito mga kababayan. Ang ginawa po nila ay direkta. Direkta po na dinala sa ICC, The Hague, at hindi man lang dumaan sa sahig mga kababayan. Oo, direkta po na dinala doon. Wala nang korte-korte mga kababayan. Sana, Senator Ping, noon po nagsalita kayo tungkol sa bagay na yan. Sana naliwanagan at sana may impact yun eh. Alam niyo mga kababayan, kung yung panahong yon nagsalita si Senator Ping na, "Ops, hindi pwede yan. Dapat munang idaan natin sa ating local court ang tungkol sa arrest warrant na yan na galing sa kung kahit saan man yan. Sa ICC o kahit anong foreign entity. Hindi pwede Pagka ganun ang sinabi nyo, Senator Ping, noon pa, siguro naman na pakikinggan yung inyong sinasabi. Katulad ngayon, dami nakikinig sa inyo. Kaya lang yung mga ibang sinasabi nyo po kasi minsan ay sumasablay kayo. Gumagawa pa kayo ng mga splice video para nang sa ganun ay kayo po ang lumabas na bida at pinapasaman nyo yung kasama nyong senador. Oo, gumagawa kayo ng tagpi-tagpi, mga splice, pinagdugtong-dugtong ninyo para palabasin na kayo po ang talaga namang nagmamalasakit sa bansang Pilipinas at yung isang senador ay pinasasama nyo para ipakita sa mga mamamayang Pilipino na mali si ganito at kayo ang tama at kayo ang palakpakan. Hindi po tama yun, Senator Ping. Ito ang tama. Itong sinasabi nyo dito ngayon na dapat igalang natin ang ating korte dito sa ating bansa. Ito po ang tama. Mga kababayan, sana ganito lagi mag-isip si Senator Ping Lacson. No, puro medyo naaayon sa ating saligang batas yung kanyang ginagawa. Hindi naman natin sinasabing lahat na lang ng ginagawa ni Senator Ping ay kasalungat o paglabag sa saligang batas, kundi meron lang po kasing mga ilan naman kasi na tirada, mga banat si Senator Ping na talaga namang sabi nga ni Senator Marcoleta paglalabo Sa halip na paglilinaw, paglalabo ang ginagawa niya katulad na lang doon sa sa problema sa flood control, mga kababayan. Yung mga nasabing sangkot na itinuturo, hindi man lang nasampahan ng kahit na anumang kaso at wala namang warrant of arrest. Hinahanap nga ni Senator Marcoleta yun Oo, hinahanap niya yun nung bakit si Romualdez wala pang ano yun? Wala pang arrest warrant o warrant of arrest. Samantalang itong mga kasama niya meron na. Bakit ganon? Sana, Senator Ping, huwag kayong nagtatakip o kaya nagtatanggol ng mga involved sa nakawan. Nilimas na nga yung pera ng bayan Oo, nilimas. Trilyon ang ninakaw sa pera ng bayan, mga kababayan. Pagkatapos gusto nyong iligaw, tabunan ang issue, ang tunay na issue sa flood control.
Gusto nyo na malimutan na lang ng mga Pilipino kaya kung ano-ano ang mga issue na pinalalabas, katulad na lang ng West Philippine Sea. Oo, laging wala na tinabunan na ni Tariela ang West Philippine Sea. Oo, lumabas pa itong si retired Associate Justice Carpio. Isa pa siya sa mga tumabon sa West Philippine Sea, mga kababayan. Pagkatapos, lumabas naman itong si Sharon Cuneta. Balutin mo ako ng yung hiwaga ng yung pagmamahal. Ganun ba yun? Mali daw si Mali daw si BBM sa pagpili ng kanyang naging vice presidente. Ayan ang sinasabi niya. Samantalang noon, mga kababayan, binabatikos niya noon si PBBM, mga kababayan. Oo. Kung ano-anong mga issue ang lumalabas ngayon, mga kababayan, na wala namang kinalaman sa flood control para lang tabunan, para lang isara, ibaon sa limot ng ating mga mamamayan ang tungkol sa nangyaring panglilimas, pangungulimbat sa pera ng bayan. Pero mga kababayan, yung mga Pilipino ngayon naghahanap po, naghahanap ng kasagutan sa nangyaring iskandalong ito sa flood control project, mga kababayan. Pero hindi naman yun ang pinag-uusapan natin dito. Itong sinabing ito ni Senator Ping Lacson, tama ito, mga kababayan. Tama po ito. Oo. Sasabihin na naman ng iba, ay, si Senator Ping Lacson, bumaliktad na. Bumaliktad na. Kasi sinasabi rito na kailangan na igalang ang ating korte sa ating bansa. Hindi dapat na hindi idaan ang mga warrant of arrest na nanggagaling sa ibang bansa sa ating korte sa Pilipinas bago ito iserve sa kahit na kanino man. Ganun sana. Kaya ito, mga kababayan, marami na naman ang magsasabi na, uy, bumaliktad na si Lacson, bumaliktad na. Magkano na naman ito. Dito sa ating programa, mga kababayan, pagkatama, sinasang-ayunan natin yan. Ang hindi natin sinasang-ayunan dito, mga kababayan, yung mali. Oo, yung mali. Paano sasang-ayunan mo yung sinasabi nila na mali naman? Ipaparating mo sa ating mga taga-subaybay, nakikinig, nanonood sa atin, na mali-maling impormasyon ang ipararating mo, tas sasangayunan mo katulad ng ibang mga vlogger, fuera de los buenos, mga kababayan, mag-iingat kayo. Oo. Doon po, lalo na doon sa mga ibang mainstream media. Nililin lang nila yung ibang mga kababayan natin. Pero yung iba, mga kababayan, kahit napapanood nila yung mga ganun, hindi sila naniniwala dahil sa bago sila magpasya ay nagre-research sila, mga kababayan. Tinitignan nila, tinutuklas nila kung ano talaga yung totoo. Katulad nitong mga nangyayari at lumalabas na mga kontrobersyal ng paninira kay Senator Rodante Marcoleta na siya di umano ay isang tsinador. Muntik nang maging tinidor, mga kababayan. Kung sino pa yung nagsisikap, mga kababayan, kung sino pa yung nagsisikap na maipaliwanag sa ating mga kababayan ang tungkol sa usapin dyan sa West Philippine Sea, Kalayaan Group of Island, tungkol dyan sa EEC, mga kababayan, siya pa itong binabatikos at sinasabihang tsinador, mga kababayan. Tingnan nyo ang ugali ng mga taong ito na naninira kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Kaya sabi namin sa inyo, mga kababayan, mag-research po kayo.
Tuklasin nyo kung ano yung totoo, hindi yung kung anong napanood ninyo. Maniniwala na kaagad kayo na hindi nyo man lang tinitignan kung totoo o hindi, malilin lang po kayo, mga kababayan. Oo, malilin lang po kayo. Alam nyo mga kababayan, kung gusto nyong malaman ang totoo, doon mismo sa tao na nagsasalita, kasi sila mismo ang nakakaalam niyan. Katulad nung sinasabi ng iba na hindi na daw kailangan ng coordinates. Ayan. Hindi na raw, wala na daw kwenta yan. Katulad ng isang nagsasabing retired justice na sila pala ang namigay ng ating teritoryo sa ating bansa at hindi isinapa sa mapa na isinumiti nila sa saan ba nila isinumiti, mga kababayan? Noong ginawa nila yung mapa, mga kababayan, hindi nila isinama ang Kalayaan Group of Island, mga kababayan. Dalawa sila ni Batong Bakal. Kasama si Justice Carpio, mga kababayan. Pagkatapos ang dami nilang sinasabi kay Senator Rodante Marcoleta, sila pala itong may problema, mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, habang, eto napapansin ko. Kwentuhan lang tayo mga kababayan. Napapansin ko ito habang nilalabo nila at sinisiraan, inaaglahi, kung ano-ano na po ang sinasabi nila para ibagsak si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Alam nyo? Lalong nagniningning, mga kababayan nagniningning. Lumalabas yung mga katotohanan, lumalabas yung mga totoong nangyayari. Nalalantad yung kanilang kasinungalingan, mga kababayan. Oo. Kaya, totoo po yung nakasulat dun sa Biblia mga kababayan Meron po kasi kaming narinig na itinuro sa amin na ang nagmamataas ay mabababa. Ganun yata yun. At ang nagpapakababa ay matataas. Kung hindi ako nagkakamali pasensya na po kayo kung medyo may pagkakamali sa bahaging yon, mga kababayan. Pero parang ganun ang narinig ko na itinuro. Itong si Senator Rodante Marcoleta po kasi, mga kababayan, pagka binanatan mo, tinira mo siya, magre-research yan. Magre-research, kumbaga bago siya lumaban sa'yo, makipagdigma. Sabi ko nga dun sa isang vlog ko, kung napanood nyo yun mga kababayan, punong-puno yan ng granada sa katawan. Punong-puno ng RPG sa katawan, mga kababayan. Kaya pag nagkamali ka sa sagot mo, sa tanong niya sa'yo, yari ka na. Ganon si Senator Rodante Marcoleta. Hindi basta-basta yung kanyang karunungan, katalinuhan, mga kababayan. Nagre-research yan. Bago humarap sa gera, mga kababayan. Ganyan yan. Sa mga debate, naku! Mapapahiya ka lang. Mapapahiya ka talaga kapag ka si Senator Rodante Marcoleta ang nakadebate mo. Kaya si Justice Carpio, sana matuloy ito May nabasa po kami. Gustong sponsoran ng Integrated Bar of the Philippines yung debate ni Senator Rodante Marcoleta at saka ni Justice Carpio, mga kababayan. Oo. Sana mapagtibay ka agad dito at nang sa ganun, mai-televise sana, mapanood ng sambayan ng Pilipino o ng buong bansa yung tungkol sa debating ito para lang sa ganun ay magkaalaman talaga. Kung sino yung sinasabi nilang lowest rank na abogado. Nakakahiya ito, mga kababayan, nakakahiya. Bakit? Mantakin mong ang naghumamon sa isang retired justice, isang lowest rank na abogado, mga kababayan, pagka tinalo ka nito, sobrang nakakahiya ito.
Kaya kung sakali man kung sakali lang, siguro yung sakali natin siguro mga 5% sa 100%, yung sakali na sinasabi natin ay 5% lang. Na matalo si Senator Rodante Marcoleta sa debate, at least sinabi ni Justice Carpio na lowest rank na abogado si Senator Marcoleta, medyo hindi gaanong masakit sa bangs yun. Oo. Pero, kapag natalo si Justice Carpio sa debate nila ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, yun ang napakasakit, Kuya Eddie. Mantakin mo ang tumalo sa'yo ay lowest rank na abogado samantalang ikaw ay retired justice. Nakakahiya yun, mga kababayan. Sobrang nakakahiya yun. Kaya, ang advice natin kay retired Justice Carpio, sir, mag-review po kayong mabuti, mag-research po kayo. Kapagkat yung inyong makakalaban sa debate ay hindi ito basta-basta. Punong-puno ng, sabi ko nga, punong-puno ng RPG sa katawan yan. Kung ang dala-dala nyo lang, mga refill lang na ammo, wala. Yan na, mga kababayan, nagkakwentuhan lang tayo ngayong umaga at ayun lang, gusto nating palakpakan si Senator Ping Lacson doon sa sinabi niya na dapat lahat ng mga galing sa ibang bansa na mga arrest warrant of arrest, kung ano man yan, dapat munang dumaan sa ating korte dito sa ating bansa. Bago isagawa ang mga kaukulang mga bagay at dalhin sa ibang bansa yung ating mga opisyal. Ganun ang dapat na mangyari. Kaya palakpakan natin si Senator Ping Lacson doon sa banda yun. Sa banda ron. Sana laging ganun, Senator Ping, huwag yung paglalabo. Yun lang, diretso lang tayo. Huwag natin kalilimutan yung flood control. Doon lang tayo. Huwag niyong ililigaw. Flood control lang usapan dito, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. At mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapatid, mga OFW, lagi namin sinasabi, ano man ang inyong ginagawa, nasa man po kayo. Lagi po kayong mag-iingat.